Naging impyerno ang Moscow matapos lumitaw ang gusali ng Ministry ng Katarungan sa gitna ng isang kasong may kinalaman sa pampasabog. Dahilan para mamuhay ngayon ang kabisera ng Russia sa ilalim ng presyon ng mga drone, debris at mga emerhensyang operasyon. Ngayong Huwebes, ika-4 ng Hunyo 2026 mabigat ang senyales para kay Putin. Ang digmaang ipinangako ng Kremlin na ilalayo sa mga sentro ng kapangyarihan ay ngayon umaabot na sa mismong makinarya ng Estado ng Russia dahil tinatamaan na ng Ukraine ang mga refineria, terminal ng lanis, bus ng hukbong dagat at puntong logistika ng digmaan. Ang kaso ng gusali sa Moscow ay hindi kumpirmadong pagsabog, kundi isang tunay na bantang hinahawakan ng hudikaturan ng Russia, may pag-aresto at lihim na investigasyon. Dito nagsisimula ang pampulitikang impyerno. Ipinapakita ng Russia ang lakas, nililimitahan ang supply ng gasolina, pinapakilos ang mga serbisyong pang-emerhensya, inaaresto ang mga pinaghihinalaan at nakikita ang Ukraine na nagpapalaganap ng takot sa teritoryo ng Russia. Ano ang itinatago ng Moscow? Bakit pumalpak ang depensa? Paano kukontrolling ni Putin ang pinsalang ito? Ikukwento ko lahat ng yan. Kung gusto mo ng diretsong content, mag-subscribe ka na dahil araw-araw may ganitong video dito. Inutusan ng Korte ng Basmani sa Moscow na ikulong si Vitaly Vladimirovich hanggang Hulyo 29, 2026. Inaakusahan siya ng paghahanda sa illegal na paggawa ng pampasabog para atakihin ang gusali ng Ministry ng Katarungan ng Russia. Hindi ibinunyag ng mga autoridad lahat ng detalye, ngunit ipinapakita na ng inilabas na impormasyon ang laki ng problema. Ang gusaling konektado sa administratibong puso ng Estado ng Russia ay naging target ng planong pag-atake sa loob ng kabisera. Kinokontrol ng gobyerno ang naratibo gamit ang katahimikan, legal na wika at limitadong impormasyon, ngunit mabigat ang impresyong naiiwan. Hindi lang drone sa ere ang problema ng Moscow. Hinaharap ng Moscow ang takot. Sa loob ng lungsod, sa sistema ng seguridad, sa mga korte at sa mga ahensyang dapat ay nagpapakita ng kontrol. Nangyari ito kasabay ng muling pag-anunsyo ng depensa ng himpapawid ng Rusya na may mga drone na pinabagsak habang papunta sa kabisera. Ipinabatid ni Alcalde Sergei Sobyanin noong ika-3 ng Hunyo na may mga drone na nawasak habang papunta sa direksyon ng Moscow at na ang mga emergency team ay nagtatrabaho sa mga lugar kung saan bumagsak ang mga debris. Ipinapakita ng opisyal na bersyon na tagumpay ng depensa nang inpapawid ang lahat. Ngunit may tanong, kung umaabot na ang mga drone malapit sa kabisera, nawala na ba ng Rusya ang psikolohikal na pananggalang na ibinebenta nito sa sarili nitong mamamayan? Hindi kailangan ng malaking hukay sa Kremlin para manakot. Sapat na sa mamamayan na makarinig ng sirena, makakita ng serbisyong pang-emerhensya, maramdaman ng nauubos na gasolina at mapagtantong ang digmaan ay hindi lang sa telebisyon. Pinalakas ng Ukraine ang pressure sa Rusya sa pamamagitan ng malalayong pag-atake sa mga sensitibong infrastruktura nito. Sa St. Petersburg, tinamaan ng mga drone ang terminal ng langis, base ng hukbong dagat ng Kronstadt at iba pang target na may kaugnayan sa militar. Eksaktong pagbubukas ng pandaigdigang pangkabuhayang forum ng St. Petersburg, ginamit ni Putin ang entabladong ito para ipakitang malakas pa rin ang Rusya sa kabila ng mga parusa. Ipinakita ng mga larawang satellite ang usok sa terminal, isang mahalagang estruktura sa pag-export ng produktong petrolyo ng Rusya sa Baltiko. Sinabi rin ng Kyiv na natamaan nila ang corvette na Boyki sa dry dock habang sinusubukan ng Rusya na tanggapin ang mga opisyal, negosyante at mga banyagang bisita na parang walang nangyayari. Isang simpleng mensahe ang ipinakita ng eksena. Maaring may red carpet ang event pero mukhang maari ng tamaan ang teritoryo ng Rusya. Hindi lang sa St. Petersburg tumutok ang mga pag-atake. Bago nito, tinamaan ng mga drone ng Ukraine ang refineria sa Saratov sa tabing ilog ng Volga na nagdulot ng malaking sunog ayon sa mga impormasyong inilabas ng Ukraine at mga lokal na autoridad ng Rusya. Kinumpirma rin ng Kiev ang mga pag-atake laban sa estasyon ng pagbomba sa Lazarevo sa rehiyon ng Kirov na ginagamit sa daloy ng langis mula Siberia. At laban din sa imbakan ng gasolina sa Matveyev Kurgan sa rehiyon ng Rostov. Sinabi ng Rusya na kanilang pinabagsak. 216 na drone sa isang gabi pero kitang hindi napipigilan ng depensa ang lahat dahil sa sunod-sunod na sunog at paghihigpit. Para kay Putin, hindi lang militar ang suliranin, kundi pati logistical, ekonomiya at psikolohikal.
Ang krisis sa gasolina ay malinaw na palatandaan ng pagkapagod. Sa sinakop na Crimea, nagtakda ang mga autoridad ng limitasyon sa bentahan ng gasolina at binigyang prioridad ang transportasyong munisipal at panlipunan. Ang mga karaniwang motorista ay nagsimulang makaranas ng mga restriksyon at sa ilang kaso, mga ration card. Nagpatupad na ng limitadong pagbili kada customer ang mga gasolinahan sa Moscow at Hilagang Rusya. Ipinagbawal din ng pamahala ang Ruso ang pag-export ng aviation fuel sa loob ng 5 buwan upang protektahan ang lokal na merkado. Hindi ito akma sa propaganda ng isang bansang malakas at komportable. Mas bada ito sa makinang minamanipula sa refinery, tubo, imbakan at lupa. Mas naging malinaw ang estratehiya ng Ukraine, putulin ang lakas ng digmaan ng Russia mula sa loob sa pamamagitan ng pag-atake sa enerhiya, lohistika at infrastruktura na nagsusuplay sa parehong sibilyan at operasyong militar. Ang mga refinery sa Moscow, Ryazan, Nizhny Novgorod at Yaroslavl, Kirish at iba pang mga rehiyon ay tinamaan o nabawasan ng produksyon matapos ang mga pag-atake. Ayon sa datos ng merkado na binanggit ng Reuters, halos lahat ng malalaking refinery sa gitnang bahagi ng Russia ay tinamaan o nabawasan ng produksyon matapos ang mga pag-atake. Sequência de drones afetando 30% ng gasolina at mga 25% ng diesel na ginagawa sa mga plantang ito ay nagdudulot ng presyong ramdam sa bulsa, sa transportasyon at sa araw-araw na buhay ng milyon-milyong tao. Sinusubukan ni Putin na tumugon sa pamamagitan ng pagbabawal sa pag-export, ngunit napipilitan pa rin magpatuloy dahil sa iba't ibang pangangailangan ng mga pamilya. Isinasaalang-alang ang paggamit at panganib, may mga hinihinging kondisyon. Mga emergency team dahil sa pagbagsak ng debris. Inaresto ng korte ang lalaki na inakusahan sa pagsabog laban sa ministeryo. Kapag nililimitahan ang gasolina sa mga gasolinahan at may international economic showcase sa gitna ng pag-atake, nag-iiba ang mensahe sa loob ng Rusya. Napapansinan ng mga Ruso ang direktang gastos ng digmaan. May pila at abiso sa gasolinahan, may drone sa langit, tinatarget ang gusali ng gobyerno at sinusubukan ng autoridad pakalmahin ng bansa sa gitna ng pagkabahala. Isa pang problema ang lumalaki sa labas ng larangang militar. Nahaharap din ng Rusya sa pagkawala ng impluensya sa mga rutang pang-ekonomiya. Pinapabilis ng China at Kazakhstan ang Middle Corridor, isang rutang dumadaan sa gitnang Asya, Dagat Caspian, Caucasus at Turkey kaya nakakapasok ang mga kargamento sa Europa nang hindi dumadaan sa Rusya. Mag-invest ang Kazakhstan ng bilyon-bilyon sariles, daungan at terminal, kabilang ang pagpapalawak ng kapasidad sa mga darating na taon. Para sa Moscow, nangangahulugan ito ng mas kaunting pera, kontrol at kapangyarihan sa pagdaan ng mga kalakal sa pagitan ng Asya at Europa. Nakatanggap si Putin ng mga ngiti at diplomatikong talumpati pero sa likod ng mga eksena, nag-iisip ng paraan ang mga kasosyo para iwasan ang hindi matatag na kalagayan ng Russia. Matindi pa rin ang tugon ng Russia laban sa Ukraine na may mga pag-atake ng missile at drone sa Kiev at iba pang mga lusod ng Ukraine. Pinapakita ng Moscow na may lakas pa sila at kayang dagdagan ang gastos ng mga Ukrainian pero malinaw na ngayon ang agwat sa politika. Bawat pag-atake ng Russia sa Ukraine ay nagbubunsod ng mga bagong operasyon ng Ukraine laban sa mga refinery, base at sentrong logistiko sa Russia. Hindi lang basta sinusubukan ng Kiev na mabuhay. Sinusubukan din ng Kiev na iparamdam sa karaniwang Ruso na may kapalit din ang pananakop sa loob mismo ng Russia. Ito ang pagbabagong ayaw ni Putin. Dapat dagdagan ang depensa sa himpapawid sa paligid ng Moscow, higpitan ang kontrol sa fuel, paigtingin ang panloob na pagbabantay at damihan ng propaganda para mabawasan ang epekto ng mga pag-atake sa isipan ng tao. Si Putin ay siguradong ipapakita ang bawat na down na drone bilang tagumpay, bawat aresto bilang ebidensya ng bisa at bawat paghihigpit bilang pansamantalang solusyon. Pero ang mga pangyayari ay nagpapakitang abalang Rusya sa pagpuksa ng sunog, pagtiyak ng supply, pagbuwag at pagprotekta ng gusali at pagtiyak sa mga tao na kontrolado pa rin nila ang sitwasyon. Ang Moscow ay hindi na lang basta naging target militar. Ang Moscow ay naging salamin ng malalaking problema na sinubukang itago ng Kremlin. Ako si Milson Alves, global, internacionalista, layunin kung panatilihing maayos kang na-inform gamit ang katotohanan araw-araw. Nasa video description ang mga news link. I-like ang video, mag-subscribe at sa huli, tingnan ang mga komento para maging mas aktibo sa Milsoniano community. Milson Alves, Global.